What's up guys? This is Gaptivity and for today's episode, ang i-share ko naman sa inyo is yung selection ng ideal breeder natin. Okay, share ko yung ano ba yung mga dapat i-consider sa pagpili ng ideal breeder. Okay? And before I start, hopefully napanood nyo na yung previous episode natin dahil yun nga naka-sequence yun based dun sa ideal flow no activity natin. Okay? And ayun, disclaimer lang ulit, yung mga masashare ko sa inyo is based lang sa actual experiences ko and sa mga nakalap ko pang informations. So magbibigay din ako ng insights ko about dito, no? And ayun, medyo matagal lang tayo naging busy nitong mga nakaraang week. Marami lang talaga tayong inasikaso. So let's start. Breeder selection. Meron nga akong hinandang 5 factors dito. 1 is yung strain, 2nd yung body, 3rd yung color, 4th yung age, and the last is yung food. Okay? Pero guys, depende pa din kasi to sa perspective talaga ng bawat breeder. Dahil yun nga, iba-iba tayo ng taste dyan. Also yung routine na ginagawa hanggang sa makapili ng ideal female breeder and male breeder. Ito nga pala guys, yung strain ko ng Purple Dragon Snakeskin. Kung ma-observe ninyo yung male, mas slim yung katawan niya and mas colorful siya compared dun sa female na mas malaki at mas bilugan. Okay? And speaking of snakeskin, isa nga sila sa may pinakamagagandang pattern sa katawan like tiger, cobra, mosaic, leopard, and etc. Isa pa sa kailangan nating tignan aside sa pattern ng katawan is yung hugis ng mga buntot nila. Kung ma-observe nyo nga guys, yung shape ng buntot nila, especially ng male, half moon yung shape niyan guys. Karamihan talaga sa mga dragon guppies is naka half moon talaga. Okay? And syempre aside doon, dahil nga meron tayong iba't ibang strain, katulad ng mga nabanggit ko kanina, meron din kasi tayong mga tinatawag pa na flagtail, delta, spare, double sword, top sword, bottom sword, round tail. So, marami pa siya guys. Okay? And lahat yon nagmamatter at isa talaga yon sa mga dapat makita at makabisado mo din para ma-identify mo kung pure strain talaga yung hawak mo or pure breed. In terms of color naman, syempre dapat maganda talaga yung coloration and base sa taste nyo, yung talagang swak sa panlasa nyo, no? Syempre dapat makikita nyo yun sa buong parts ng body nila, especially sa mga pins at doon sa sa buntot. Yan. Isa lang sa napansin ko is kapag gusto mo talaga makita yung tunay nilang kulay, kailangan mo lang humanap ng perfect angle, which is hindi dapat against the light yung pag-view para makita mo agad yung coloration nila, especially kapag mabusisi ka talaga dahil yung skin and body nga nila is naglalabas ng sarili nilang kintab base sa kung gaano sila ka-healthy. Kaya kung i-view mo siya na against the light, na matatalo ngayon yun yung personal or body coloration nila. So next naman guys is yung age. So ano ba yung ideal age na dapat binibreed na yung guppy? Ayun, for me,
mas ideal sa akin yung 2.5 onwards na buwan. So, 2.5 months pataas yun. Ideal na yun i-breed. Itong female ko na to, na platinum red tail Dumbo ear. Yes guys, pea dirt. Yan yung pea dirt. Kung ako nagkakamali, yung pea dirt kasi na term, dito na lang siya ginawang common eh. Pero yung real strain name talaga nito is platinum red tail Dumbo ear. Okay. Ayun. Going back sa kanya, tingin ko nasa ano na siya, 3.5 months. Pero yun nga, sakto lang talaga yung katawan niyan. Pero nung na-acquire ko to, medyo putok na yung katawan niya kasi yun nga, live foods yung pinapakain nung nakuhanan ko na breeder. Pero kasi ako personally, hindi talaga ako fan ng mga big mama or mga giant body guppy. Sa akin kasi on a natural way lang, yung transition ko pagdating sa pagkain, hindi ako madalas nagla-live foods. More on pellets ako hanggat maaari. And yun, yung paggawa ng sariling lumot na makakabuti para sa kanila, especially sa diet. Hopefully, napanood niyo na pala yung episode 3 natin dahil may ginawa nga akong separate explanation doon. And isa pa sa mga reason ko guys is kung gagawing big mama yung isang female guppy, ano yung assurance na makakapaglabas talaga siya ng maraming fry and at the same time after niyang manganak, healthy pa din ba siya? Base nga sa mga na-observe ko na common problem ng ibang breeder, yung mga big size female nila after manganak, namamatay din. So, bigay ko lang yung insights ko about doon. Balik lang tayo dito guys sa PDSS natin. Yan. Kung ma-observe niyo yung katawan nila, saktong-sakto lang, no? Hindi katulad nung female pea dirt ko na medyo lobo talaga yung katawan. For me, itong mga ganitong size lang yung ideal na i-breed. Hindi sila totally putok or mataba tignan. Yun. Kasi nga, mas mainam kung makakapag-drop lang sila ng enough na fry every month. Let's say, sa isang buwan, kaya nilang mag-drop ng 25 to 30 fry. For me, better na sa akin yung ganong scenario or yung ganong cases. Dahil nga, mas mamamanage nila yung katawan nila na, ayun, kada buwan kasi tumataas din yung number of fry na kaya nilang ilabas. Let's say sa first month magmula ng brinid mo, nakapaglabas sila ng 20. Then the following month na nanganak ulit sila, nakapaglabas sila ng 30. Then the following month mas mataas ulit. Yung health nila guys, na ma-manage din nila at the same time na o-observe mo din bilang breeder. Hindi katulad dun sa mga big size na hindi ako sure kung naging standard yun na ginawa ng ibang breeder or naging basihan lang nila sa mga nakuhanan nila ng strain na magmula pagka-fry pa lang, sagana na sa live foods yung mga alaga nila from days old to 4 months. Yung iba hanggang 5 months pa yung ginagawa. Meron din 6 months pa hanggang sa ma-meet lang nila yung gusto nilang sukat. Yun, ganun yung ginagawa ng ibang breeder based lang sa na-observe ko. And mabalik nga tayo dito guys sa female ko na platinum red tail. Ayan, kung ma-observe nyo nga, bilog talaga yung katawan niya. Pero para sa akin, sa tansya ko lang, ang kaya lang talaga nitong i-drop is more or less 30 na fry once na nag-deliver na siya. Ayun nga kasi hindi rin ako naniniwala na kapag napalaki mo yung katawan nung guppy or kahit sa sa iba pang isda is mapapataas mo din yung chances na marami talaga
yung kaya niyang ilabas. Dahil nagmamatter din kasi guys yung genes nila. Kung talaga may lahi sila na naglalabas talaga ng maramihan. At kung sagana nga sila sa live foods, ayun, mabilis talagang ma-develop yung katawan nila. Yung coloration and lahat ng all over the body. Yun nga lang, ang disadvantage kasi nun, yung mga live foods kasi, dahil mayaman yan sa protein, mabilis nilang nade-develop yung katawan. Ang problema lang guys, naiiwan kasi yung age. So let's say, 3 months na siya dito. Ngayon, gusto ko siyang i-breed pagdating ng 6 months pa. So meron pa akong 3 months na pagpapalaki na gagawin. So kung puro live foods yung ibibigay ko guys, lolobo pa talaga siya. Yun nga lang guys, isa sa magiging problem niya is yung panganganak. So tendency, pwede siyang magkaroon ng 50-50 chances na mabuhay pa. Okay? Dahil nga, since pagkabata pa lang, sagana na siya sa live foods, mabigat na yung katawan niya. So habang bumibilang yung buwan, pabigat din yun na pabigat. Especially kapag na-breed at nabuntis na siya. Dahil yun nga, yung eggs doon sa tiyan niya is unti-unting ma-form into fish body, and bawat isa is nagre-require ng enough space din. Kaya lolobo talaga ng lolobo yung tiyan niya, which is hindi talaga maganda para sa health niya. Dahil wala na rin siyang ganang kumain habang unti-unti niyang nire-release yung mga fry niya. So yun yung mga struggle doon. And ayun nga guys, kaya nasabi ko din kanina na mas ideal para sa akin yung saktong katawan lang ng male at female natin na i-breed. Para yung malabas nila na fry is yung nasa saktong bilang lang. Hindi stress yung katawan nila. Unlike kung bibigyan ko ng mahabang preparation, tapos unti-unti na palang nagsasuffer nang hindi ko na-observe. Then once na nag-drop, buhay man lahat, ang laki din nung naging kapalit, no? Sayang yung lifespan ng breeder natin. Which is yun, sa part ko yung kung mangyari yung ganun. And hanggat maaari, yung health, doon ako nakafocus. And yung scenario nga na yun guys, is hindi nalalayo sa atin. Kasi kung ma-observe nyo, yung mga babaeng buntis, kailangan nila ng monthly check-up or consultation para malaman kung balanse ba yung mga kinakain nila, yung vitamins, and at the same time nakakapag-take pa ba sila ng enough rest na magiging mabuti para sa kalusugan nila and at the same time sa baby. Kaya napaka-importante talaga guys ng relationship natin sa kanila. Dahil tayo nga lang yung makakapag-take control ng mga kinakain nila, dahil sa atin na sila nakadepende. Kung ano ibigay natin, yun yung kakainin nila. Pero kailangan lang balanse palagi. So ito nga pala guys yung green dragon ko na female. Ayan, nanganak na din siya guys. Ito yung mga fry niya. Nasa 22 yung last count ko sa kanila. 1 day pa lang. Ayun, for me ideal na talaga yung ganito. Kung every month meron siyang ganitong range ng number ng fry na na dinideliver, okay na sa akin to. Mas mamamaximize ko talaga yung niya, lifespan niya, especially yung pag-breed, madali ko makakabisado. Ayoko i-sacrifice yung aantayin ko ng mahaba talaga yung ilang months tapos isang breed. Dahil yun nga, katulad ng nasabi ko kanina, ang hirap din sumugal para sa health. Okay? At yun guys, yun yung importance ng balance talaga sa food. And malalaman nyo kasi kapag kabalanse talaga yung pagpapakain nyo eh. Kung live foods lang sila nakafocus at yung binibigay nyong iba pang pellets or dietary food, hindi nila pinapansin. Ibig sabihin guys, hindi balanse yung pagkain nila. Kasi namimili na sila. Indikasyon yun ng pamimili na nila. Meron na silang dependencies pagdating sa gusto nilang kainin lang. Okay? And babalik lang tayo muna guys dun sa color factor na nasabi ko kanina. Ayan nga, kung mapapansin nyo, green dragon female talaga siya. Pero nagiging blue or sky blue coloration yung buntot niya, no? Dahil yun nga, against the light yung
position nung pagsilip natin. Kaya ganyan yung itsura. At gusto ko lang linawin guys na yung mga na-explain ko kanina is based lang sa insights ko and sa observation ko. Hindi ko sinasabi na yun yung dapat gawin at yun lang yung dapat sundin. Dahil nakadepende pa din yan guys sa kung ano sa tingin nyo ang mas makakabuti sa alaga nyo. Okay? And bago nga matapos yung episode natin for today, syempre gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa channel ko, sa mga nakaka-appreciate ng mga videos at informations na binabahagi ko. Maraming salamat sa inyo lahat. Salamat din sa suporta, sa mga sa nagbibigay ng motivation. Yan, salamat sa inyo. And shout out na din kay CJ's Fantastic Aquatic and kay Jaken from Laguna. Yan nga, isa sila sa mga nagbibigay ng appreciation sa mga nagawa kong content. Follow nyo na din pala guys yung TikTok account ko and yung newly created ko na page. Okay? And if you think na nakatulong ng malaki sa inyo, ito yung topic natin for today. Again, just like, share, comment, and subscribe lang sa channel natin para mas maging updated pa kayo sa mga susunod nating uploads. Once again, this is GapTVT. More activity to come. Thank you.